Dito lang yan sa ating channel kung saan, oo, napakadaldal ng vlogger. Oo, samantalahin yan kasi hindi pa, habang ano pa tayo, habang hindi pa tayo kinakasuhan ng sedition. Pag kinasuhan na tayo ng sedition, tahimik na tayo, wala na kayong madaldal na vlogger na maririnig sa YouTube. I-like ninyo at i-share ito ha, para maurat ang mga buwaka ng inang mga yan. Kailangan lahat ng mga hudas na yan ma-visit sa atin para baka sakali atakin sa puso yung mga hayop na yan. Mamatay yung mga yan ngayon din, o diyan saya. Mabuwasan naman ng mga satanas sa Pilipinas. So ito, pakinggan natin itong balitang ito. Pasok! Ang inakusahan ni Senator Amy Marcos ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos na nagdodroga raw. Well, tanang palasyo, walang basihan at kwentong walang kwenta ang mga paratang ng senadora. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Batid ko na nagdadrag siya. Nalaman ko at ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Mismong ang super ate na si Senator Amy Marcos ang naglaglag sa kanyang nakababatang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Pati ang first family, dinamay ni Amy. That's first-hand experience. That is being an eyewitness. And sabi ko nga sa inyo, sinabi din naman niya, since we were young, ganito na yung trabaho niya. Tamad talaga yan. Bugok talaga yan. Oo, sabi nga ni Claire Castro, 'di ba? Napatunayan na hindi nagdadrug siya 2021, meron ng drug test yan. Ulul! Matagal na akong buhay sa mundo. Marami akong mga kaibigan pumupunta sa rekto. Ng kanilang mga drug test, nagpapadoktor ng kanilang mga drug test doon. Tumigil kayo, napepeki yan. Napepeke yan. Yung diploma nga ni Bongbong, di umano peke eh. Yan pa kaya. Ulul. Oo. Tsaka kung talagang hindi adik yan, napakasimple lang mga bossing. Araw-araw kung gusto ninyo, maya, ubusan tayo ng buhok sa katawan. Putangin na magpa-drug test tayo. Kung talagang ikaw kumpiyansa ka sa sarili mo, it's not about dignifying this and dignifying that. Hindi yun. It is proving to the people that you are clean. O hindi ba? Every time that you are dodging or hiniiwasan mo etong issue na itong pagpapadrug test, every time na inaano mo yan, na iniiwasan mo yan, mas lalo mo lang kino-confirm na talagang putang ina-addict ka. Oo, maluloko nyo yung ibang bansa? Maluloko nyo ba yung ibang bansa, mga bossing? Ha? Na alam ng ibang bansa ngayon, kapatid mismo ang nagsabi, adik yung kapatid ko. Yung presidente ng Pilipinas, presidente na bumabatak pa. O imagine, sinong gagong presidente sa ibang bansa, world leader, ang gustong ma-associate sa isang adik na leader? Siyempre makikita nila, putang ina, kaya naman pala binabaha kayo. Kaya naman putang ina ang baho-baho ng bansa ninyo. Kaya naman pala, pag pumupunta kami dyan, puta, dadalawa yung window na umaandar dyan sa immigration yung haba-haba ng pila. Yan nga yung reklamo ni Ray Dino eh. Yan ang reklamo ni Ray Dino. Mantakin mo daw dyan sa airport, paglapag mo dyan sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1 yata yan eh. Dyan sa Terminal 1, imaginein mo mga bossing ha, dalawang window lang daw yung gumagana. Sa Philippine passport at dun sa international passport, dalawang window lang din. Ang ina niyan, saan ka naman makakita ng ganyan? Gusto nyo maraming pumasok sa Pilipinas na mga turista tapos dadalawang window ang nakabukas? Hayop kayo. Ang ina, pagpasok pa lang dito, worst experience na kagad eh. So, doon mo makikita na putya, kaya naman pala bulok na bulok itong bansa na ito, magnanakaw na.
Mga adik pa yung namumuno sa gobyerno nila. Nakakahiya't nakakadiri yan. Do you expect investors to invest in a government being being led by a drug addict? Ang ina niyan. Kailangan pa ba? Sabi ko nga eh. Ako ha, dito pa lang sa mga sinabi ni Amy Marcos dito, hindi na kailangan ni Bongbong Marcos talaga magpa-drug test eh. Sinabi pa lang ni Amy na to, maniniwala na tayo, adik talaga tong Judas na ito eh. Pero syempre, sa kapanatagan ng taong bayan, kung ikaw mismo nga sa sarili mo, sabi ko nga eh, ako hindi ko nahihilingin magpa-drug test yan si Bongbong Marcos kasi alam ko adik. Makikita mo naman sa itsura eh, makikita mo sa kahit bagong ligo, mukhang putang ina, mukhang amoy tae eh. Ganyan yung mga adik eh. Hindi na nila nalagaan sarili nila at magsipilyo, hindi na nagagawa ng mga hayop na yan. Oo, laging puyat, mga amoy alak. Nagsama-sama ng amoy niya, bad breath, gingivitis, palak, tartar. Tapos yung sinisinghot pa nilang baho sa bunganga niyan. Ang ina-imagine mo kung anong klaseng baho ang lumalabas sa mga katawan ng mga hayop na yan kahit na anong spray mo ng pabango. Mga ganyan itsura. Tingnan ninyo. Tangina, siya lang ang ganyang kayamang, ganyan ang itsura. Konti na lang, kamukha niya na si Torre sa kalagkitan eh. Diba? Putangin na yan. Itong Judas na yan, itong sinabi ni Amy Marcos, prueba na yan. Kaya nga sabi ko, tatanga-tanga na lang yung mga nagtatanggol dyan. Ang sabi nila, mas gusto na namin yung adik. Putangin na yan. Gago. Pugin ang ina nyo. Sabi ko nga sa inyo eh, hindi nyo pwedeng sabihin niya na di bali ng adik. Kung di bali ng adik, basta wag lang si Inday Sara mamuno. Putragis, kaya nyo ayaw si Inday Sara kasi yung adik na bobola-bola nyo. Yung adik, hindi kayo, basta kakampi nyo siya, basta sinusuportahan nyo yung bisyo niya. Ito, totoo to ah. Ang isang adik, hindi kayo mag-aaway niyan sa isang bagay, suportahan nyo yung kaadikan niya. Lahat nung trip niya, suportahan nyo. Hindi kayo aawayin yan. Pero subukan mo ang isang adik, sabihin mo, mali ang ginagawa mo. Hoy, ba't ninakaw mo yung pera ko? Hoy, bakit mo ginanito yung Bakit ganito, ganyan? Pag sinubukan mong mag-oppose ka sa isang adik, putyang inatinan mo, sasaksaking ka niyan. Papatayin ka niyan. Oo, talagang hahayupin ka niyan. Pag-iinitan ka niyan. Kasi wala nga sa matinong isip yan eh. Ngayon, etong mga makakaliwa, etong mga dilawan tae, pinklawan ng mga gunggong. Kasi under Bongbong Marcos's administration, bumalik ang NPA. Bumalik ang mga komunista, bumalik ang mga durugista. So kung ako nakikinabang mula dito sa mga pagbalik ng mga satanas sa Pilipinas, mas gugustuhin ko na si Marcos. Ayaw ko kay Inday. Bakit? Uubusin ni Inday ang mga komunista. Walang korupsyon. Tapos uubusin ang lahat ng mga adik. Kung ako komunista ako, gusto ko si Inday. Di na. Okay lang sa akin ang okay lang sa akin ang adik na presidente kasi nga susuportahan mo yung adik na presidente para magkaroon ka rin ng peace of mind. So merong peace of mind dito mga komunista sa Pilipinas, may peace of mind yung mga adik sa Pilipinas, yung mga drug pusher, user, at saka yung mga drug lord sa Pilipinas, mga kurakot sa Pilipinas, may peace of mind sila. Bakit? Kaparehas nila eh. Pare-parehas silang trip. Pare-parehas sila ng amats. Kaya ganun ang gusto nilang mangyari. So, mananawagan tayo ng drug test kay Bongbong. Hindi magpapadrug test. Alam niya, for a fact, addict siya eh. Yung asawa niya magpapadrug test, di niya magpapadrug test. Di naman siya binoto ng taong bayan. Si public offices, public trust, di naman siya kasali doon. Yung mga anak niya, isa lang naman yung hinalal ng taong bayan. Yung Sandro Marcos lang naman, yung dalawa naman, walang pakialam. Kahit nga mag-big T yung mami niya, wala tayong pakialam doon eh. Ibig ko sabihin, etong mga to, mga bossing, na yan, tanggap na nila yung mga isa't isa. Kumbaga, sinusuportahan nila yung isa't isa because they want the Philippines to be like this. Itong mga oligarko, they want the Philippines to become the lowest para ma-manipulate nila yung mga tao. Gusto nilang mga mayayaman na yan, mga bilyonaryo na yan, na yung mga Pilipino mangdukha at saka mga Indio. Ganyan ang ginawa sa atin ng mga Espanyol, natatandaan ninyo. If you refer to your history books, ganyan ang ginawa sa atin ng mga Espanyol. Hindi pumapayag ang mga Espanyol na magkaroon ng edukasyon ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino, kailangan dito lang kayo. Ang mga Espanyol, kailangan dito, hindi kayo dapat nakikihalubilo sa amin.
Kayo dapat ganito lang, mga magsasaka lang kayo, mga mahihirap lang kayo, hampas lupa, mga hardinero lang namin kayo, mga tigawalis lang namin kayo, tagasilbi namin kayo ng mga pagkain, hanggang dyan lang kayo. Ganyan din sa Africa. O, di ba sabi ko nga sa inyo, sa Africa lahat ng yaman nandiyan dyan. Langis, diamante, ginto nandiyan dyan. Pero tingnan mo, ang ginagawa ng European nation sa mga Aprikano, ayan, pinapanatili nilang mahirap ang mga yan. Bakit? O for them to manipulate, for them to yung monopolize yung pagkuha ng mga resources nila. O, di ba? O ganyan din sa Pilipinas. Pinapanatili tayong mga hampas lupa, mahihirap magsasaka ng mga ito. O dahil gusto nila, we can easily get manipulated pagdating ng eleksyon. Bigyan lang tayong 1.5, boboto na natin buong angkan nila. O, para yung kanilang personal interest, mai-advance nila by means of what? Money. Because kung gutom ka, may pera, at saka pagkain, parang ginagawa tayong aso ng mga yan eh. Tingnan mo yung aso. Kung sino yung nagpapakain sa kanya, yun ang amo niya. Ganun ang ginagawa nila sa atin. Gusto nyo ganyan? Tangina, kung gusto nyo ganyan, tama yan. Oo, wag tayong magalit kung gusto nyo ng ganyan. Pero kung ayaw nyo na ng ganyan, and we are talking about the future of our next generation. So ba dapat hindi natin pinapayagan yan, ha? Kaya wag kayong magsasawa, manood, makinig, magsumigaw, magalit kayo, gamitin nyo yung social media ninyo. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Ayan. Bumanat naman dyan ng Malacanang. Hindi raw tatablan yan si PBBM. Bumanat ang Malacanang, hindi daw tatablan si BBM. Hindi talaga tatablan yan. Sabi ko sa inyo, putang na yung mga adik, matitigas ang mukha niyan. Kahit hiyain mo yan, walang pakialam yan. Ang importante dyan, yung bisyo niya. Oo, kasi nga, na siya, addict na nga eh. Wala nang wala nang pamilya yan. Wala nang kamag-anak yan. Ang pamilya niyan, yung mga kajaming niya. Yung kaparehas niya ng trip, yun ang mga mahal niyan. So, anong sinabi? Wala daw yan. Hindi daw yan tatalab sa presidente. O, mantakin mo yan. Antindi na nito, hindi yan tumatalab sa kanya. Wala yang pakialam anong isipin ng kapitbahay. Wala yang pakialam anong isipin nilo. Kasi nga, ang importante sa kanya, yung bisyo lang niya. Yun lang ang mahal niya. Mahal niya kayong mga Pilipino? Hindi. Putang ina nyo, sino ba kayo? Sinakripisyo nga niya lahat eh. Ng mga nakadikit sa kanya dahil sa kaadikan niya eh. Tapos, ine-expect ninyo na, na ipaprioritize kayo ng ulol na yan? Wala yan. O, kaya nga sabi ko, tinan mo, hindi daw niya iniinda. O, anong gagawin natin? Mananahimik tayo? Hindi. Hindi, sinasabi mo lang na hindi mo iniinda yan. Pero maniwala kayo sa hindi. Matindi na ang psychological effect sa kanila ng mga nakikita nila sa social media. Psychological effect ng mga naririnig nila sa mga taong bayan. Sa mga balita, na pag nakikita nila yung galit ng tao, yung every time na nagsasama yung mga tao at sumisigaw, ine-expose yung kanilang kahayupan. Oo, napipressure yung mga yan. And malay mo, suminghot ng 1 kilo yan, isang largahan, ma-overdose yan, di ba? Sabi ko nga sa inyo, iba maglaro ang langit, iba ang Panginoon kapag gumalaw. Yung sinasabi ni Aimee na microdosing, baka mamaya niya may mahalong bubog sa masinghot ng mga yan. O, tapos pumutok ang ugat sa mga mata niyan, sa mga utak niyan. O, tingnan ninyo, antayin nyo lang. O, so habang hindi sila nasasaktan at sinasabi nilang hindi sila apektado, hindi tayo ihinto. Di naman pala kayo apektado eh. Diba? Bakit nyo sasabihin na seditious yung ginagawa namin? Kayo na nagsasabi, walang epekto yung ginagawa namin sa inyo. O, di pabayaan nyo kami magsalita. Pabayaan nyo kaming magalit ng magalit. Hindi naman pala effective sa inyo eh. Diba? O, Malacanang na nagsabi na walang epekto lahat ng ito. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng mga ine-expose natin, walang epekto sa kanila. O, bakit magsasampa ng kaso ng sedition sa mga nagpaparesign sa kanya? Tangina nyo talaga, hindi kayo nag-uusap-usap eh, ha? Wala raw kredibilidad ang mga paratang ni Aimee. Paanong walang Sige. Bigat ang aligasyon ni Senator Aimee. Walang basihan. Hindi daw mabigat. Walang basihan. Paano walang basihan? Bata pa nga lang daw sila, sabog na yan.
Maliliit pa lang daw sila, mga ano pa lang daw sila. Teenager pa lang daw sila, gawain niya na yan. Maaaring sa inyo, walang basihan yan. Maaaring sa inyo, walang ano yan, walang dating yan. Siyempre, sino ba naman ang aamin sa kanyang kasalanan? Wala. Pero tandaan ninyo, a nation cannot live on its own. Oo, maybe we have, lalong-lalo na ngayon, we really cannot live on our own or in our own. Why? We have money, but we are not utilizing it. Sila lang ang nag-utilize ng pera. Sila lang ang kumukuha ng pera. Okay lang sana kung internal, itong Pilipinas, kaya nating mabuhay, self-sufficient tayo. Hindi. Umaasa tayo sa tulong ng ibang bansa. Umaasa tayo sa ekonomiya ng ibang bansa. Imaginein mo if ibang bansa ako tapos gusto mo maipag-partner sa akin, makikipag-partner ako sa'yo, ganyan ka. Sinabi ng kapatid mo, adik ka, tapos di ka nagpapadrug test. Hindi mo pinatutunayan. Hindi na nga lang sa mga tao sa bansa mo, hindi mo na pinatutunayan na hindi totoo yung sinasabi ng kapatid mo. Pati sa amin na mga kapitbahay mo, hindi mo pinatutunayan na matinukan tao. Putsang ina, we will not associate ourselves to you. Okay man lang sana kung yung pera ng Pilipinas, halimbawa meron tayong 7 trillion na budget, napupunta talaga sa mga Pilipino. Yan, self-sufficient tayo. Kaya na natin, tama? Pero hindi. Yung pera nga natin, kinukuha nila. So ngayon, tayo mga Pilipino, mananatili tayong mahirap. Mananatili tayong patay gutom. Sila lang yung yumayaman. Yung international community na supposedly tutulong sa atin, hindi na yan tutulong sa atin. So lalo tayo maghihirap. Imagine niyo. So wala daw basihan yung sinasabi ni Aimee. Paano walang basihan yung sinasabi ni Aimee? Based on experience nga yung sinabi niya eh. Paano walang basihan? Ano yung biglang gumising siya? Ay, sabihin ko adik yung kapatid ko. Kita mo nga yung istorya niya, detalyado. Mula pang mga bata sila hanggang ngayon. May mga pangalan pang binanggit. Tingnan mo mukha ni Maricel Soriano. Yung mukha ni Maricel Soriano, putang ina, kahit natutulog. Akala mo may baterya yung panga. Hindi ba? Walang hiya kayo? Oo. Tingnan ninyo yung mga nagkalat na video ni Maria ngayon. Akala ko kakasampal lang yun eh. Hindi eh. So makikita mo meron talaga. Tapos sabihin mo walang basihan? Hindi ba sinabi na yan ni Pangulong Duterte noon na dapat yan si Bongbong huhulihin na nakiusap lang si Aimee sa kanya? Hindi ba pinatutuhanan ni Aimee ngayon yan? Lahat ng mga yan, pinatutuhanan ni Aimee kung ano yung... Siya pa mismo. Ako mismo ang naglilinis ng mga droga nila na naiiwan pag nagpa-party sila. Ako mismo yung nanikluhod kay Pangulong Duterte na user ang kapatid ko. Ang kapatid ko ay biktima lang. Ang trabahuhin natin yung mga pusher. Hindi ba? Tapos sasabihin mo walang basihan dahil ikaw ang walang basihan dahil bayad ka ni Bongbong kaya kahit demonyo yung tao, pinababait mo. Kwentong walang kwenta. Kwentong kutsero. Yung kwentong walang kwenta, napakalaking kwenta nito. Kasi kung walang kwenta ito, bakit kayo magdidemanda? Bakit ba't pinatatahimik nyo yung mga taong nagagalit? Tsaka tingnan ninyo, hindi nyo nga kayang mag-organize ng grupo na susuporta kay Bongbong. Meron nga ngayon dyan sa may Welcome Rotonda, putang ina, sasampu sila eh. Para kayong yung mga war on drugs victim eh. Sinasabi nyo 30,000 yung namatay, 30,000 yung biktima, tapos sa tuwing magrarally kayo, wala pa kayong 20. Ganyan din kayo kung talagang marami loyalista. Di tawagin ninyo, gamitin ninyo yung mga vlogger ninyo. Tapos magtawag din kayo ng rally supporting Bongbong, ba't hindi nyo magawa? Kasi nga ang tao gising na. Lumang kwento na raw ang mga ibinato sa Pangulo. Lumang kwento na talaga kasi nga noon pa nagdadrugs na siya eh. According to Aimee Marcos, noon pa nagdadrugs na siya. So lumang kwento na yan. Alam ni Bongbong yan. Kaya bang kumprontahin ni Bongbong yung kapatid niya? Dininay na ba ni Bongbong ito at sinabi na yung kapatid niya nagdidilusyon lang? Wala, di ba? Hindi nga sila nagko-comment tungkol dito. Si Claire Castro lang nagko-comment. Kala mo pamilya eh. Akala mo panganay na anak. Mas magaling pa siya sa ate. Utangin na yan. Dati, ito si Claire Castro, anti-Bongbong Marcos.
Tapos ngayon lahat na ng gawin ni Bongbong Marcos kahit kabalbalan na pinagtatanggol niya. Ayan talaga nagagawa ng pera. Mauubos din yung pera na yan, Claire Castro, lalo na kapag di na presidente si Bongbong. Mauubos din yan. In-expose mo kung gaano kakabobo. Maniwala ka kahit isang tao walang lalapit sa'yo, magpaapa-abogado. Oo, dahil magaling ka lang magbaluktot ng mga story, magtahi-tahi, pero wala kang ebidensya. Oo, kasi simple lang naman yan eh. Kaysa nagdadahilan ka dyan. O gawin mo lang naman, magpa-drug test lang si Bongbong, okay na yan eh. Hindi mo na kailangan press con. Alika, Bongbong, upo. Kuha ng buhok, live. Oh, sige, kung yung buhok na yan. Oh, sige, dalhin natin sa laboratorio, i-test natin. Kasi simple nun eh. Bakit mo pa kailangang pahirapan yung sarili mo, mag-makeup ka dyan, magbihis ka, tapos makiharap ka sa mga tao na to na simple lang naman ang dapat nyong gawin. To debunk Amy Marcos, you have to show proof na hindi talaga addict si Bongbong. Plain and simple. Oo, kasi sabi ko nga sa inyo, kung ako lang yung inaakusahan nito ni Amy, putya, ngayon din magpapadrug test ako. Gusto mo kasama ka pa eh. Kung alam ko sa sarili ko na matino ako, pero kung alam ko sa sarili ko, sabog ako, nakikipag-usap na nga ako sa multo eh. Nakikipag-usap na nga ako sa patay. Puro kahayupan na nga ang ginagawa eh. Anong basihan ni Amy? Yun yung sinasabi niya. Wala daw basihan si Amy. Bakit niya inilabas to? O mamaya, sasabihin ko kung bakit. At napatunayan ng hindi totoo. Sa livestream ni Yusek... Ayan o. Ito yung sinasabi niya. Bongbong Marcos tested negative for cocaine in 2021. Yan na yun. Okay, let's say for example, sige, nag-negative naman pala siya eh. Hindi naman pala siya nagda-drugs. Bakit ayaw niya mag-undergo ulit ng another drug test? Diba? If you believe that this negative test in 2021 is true, bakit hindi nyo kayang ulitin? Diba? Bakit? Inuulit-ulit nyo yung pagdi-deny, inuulit-ulit nyo yung pagsisira ng kredibilidad noong mga naglalabas ng kanilang mga saloobin at baho ninyo. Pero hindi nyo kayang ulit-ulitin itong pagda-drug test na to. Ako ay naniniwala si Bongbong hindi addict. Kaya dapat magpa-drug test siya maya-maya. Kung pwede, every other day para lang sa kasiyahan ng mga tao. Diba? Ganun naman eh. Ikaw na nagsabi, negative. Ba't ayaw niyong ulitin? Hindi, nagawa na eh. Hindi yun. Hindi yun. Kailangan mong ulitin dahil meron ngang issue ngayon. At ang sinabi ni Amy Marcos hanggang ngayon. Ang sinabi ni Amy Marcos, nagpapa-blood transfusion sila para daw mawala sa dugo nila. Tapos micro-loading sila. Micro-snorting. 4 na beses isang araw silang hihit-hit paunti-unti. Hindi sila hihit-hit ng kilo-kilo araw-araw. Paunti-unti lang para nandudun pa rin yung amats. Pero yung bahid, konti na lang. Pero pag nagpa-hair follicle test ka, tsaka ito hindi to hair follicle test. Itong negative drug test nito, ihi lang yan. Malay mo kung ihi ng kambing. Yung ipinasa niya dyan, naka-livestream ba yan? Let's say, for example, totoo na negative nga siya noong 2021. Bakit hindi natin kayang ulitin ngayon? Diba? Kaya nating ulitin, mag-negative ulit ngayon kung hindi ka nagduduroga. Ang problema, putang ina niyan. Hindi kaya patunayan. Hindi kayang patunayan. Patay tayo dyan. Ibig sabihin, maniniwala tayo, addict yan. Baka noong 2021, wala siyang bahid, pero ngayon meron. Kasi iba na talaga usapan, 2022 onwards. Yung 2021 patras, okay lang. Kahit na nga mag-positive si Bongbong Marcos sa drugs eh. Noong 2021, hindi pa siya presidente niyan eh. Pero ngayon 2022, yun yung importante na mag-negative siya. Magpakita kayo ng negative drug test result ni Bongbong Marcos ng 2025. Yung ngayon mismo, para malaman natin, hindi sabog tong presidente natin. Tapos ang usapan, pakulong natin si Amy. Fake news si Amy, di ba? But until then, hindi nyo mapapatunayan yan. Iisipin talaga ng tao, addict yan. Kung ikaw matino ka mag-isip, kung ako ang leader ng Singapore, Malaysia, Indonesia, Taiwan, Thailand, tangina, simple lang naman eh. Magpa-drug test, ba't ayaw niya? Addict yan.
Oh, nanghihingi ng tulong ang Pilipinas sa atin, ha? Nanghihingi ng tulong, ipang-drugs lang yan. Diba? O, tingnan ninyo, ako, ang dami kong kaibigan, message ng message sa akin, ginagamit anak. Ano, boss? Boss Dada, baka naman pwede, pambili lang ng diaper ng bata. Pambili ng gatas. Putang ina niyan. Alam ko, adik eh. Hindi ko binibigyan. Ko bibigyan. Alam ko, ipang-aadik lang yan. Tapos pag nakita ko yung asawa, sasabihin ko, yung asawa mo message sa akin, pambili daw diaper. Diaper! Tangina niyan, wala nang ginagawa yan. Shabu ng shabu yan. Eh, di ba? Loko-loko. Wala na kayo. Maaaring makakapalang mukha ninyo sa dami ng ninakaw ninyo. Baka enough na yan sa inyo, kaya hindi na kayo nasasaktan sa sinasabi ng tao. Pero sigurado ako masasaktan ng mga konsensya ninyo every time na tinitingnan kayo na nandidiri ang mga Pilipino. Hindi lang Pilipino, pati ibang lahi sa inyo. Kalat na kalat daw sa ibang bansa, mga bossing. Sabi ng mga kilala ko sa ibang bansa, grabe yung mga amo namin. Tinatanong kami, adik yung presidente nyo? Bakit pinapayagan nyo, adik yung presidente nyo? Eh kaya naman pala nangingibang bansa kayo kasi mahirap ang bayan nyo dahil mga kurakot at adik ang mga nasa gobyerno nyo. Kontakin mo, hiyang-hiya daw sila. Noong panahon ni Pangulong Duterte, pag kinumpronta daw sila, oh, you're from where? Philippines. Oh, Philippines, your president is good. Ganun daw lagi eh. Pero ngayon, Philippines, what? The drug addict president is your president? Oh my God, di ba? Nakakahiya. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap